Matining pinabulaanan ni Senador Robin Padilla ang sinabi ng ombudsman at tumanggi siyang sumagot sa reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya sa tanggapan. Iniharap nito ang orihinal na kopya ng kanyang naisumiting counter affidavit sa ombudsman. Mahalaga kay Padilla na magkaroon ng paglilinaw sa isyong ito habang nasa impeachment court bilang senator judge. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Sabi ng kanyang abogado, July 9 pa sila naghanang depensa sa reklamo. Makikita raw yan sa received stamp ng ombudsman. He timely filed his counter affidavit. It is evidenced by the received stamp by the ombudsman on July 9 at 4:40 p.m. Kung anong nilalaman ng kontra sa laysa ng senador, tumanggi ang legal counsel na sagutin ito. For now, we will not divulge any legal matters concerning the counter affidavit and the case. But our position is that the obstruction case against Senator Padilla has no merit. Matatanda ang una na ring itinanggi ng kampo ni dating Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca ang naging pahayag ng ombudsman. Ayon sa kanyang abogado, nakapagsumite na si Aplasca ng counter affidavit noong July 9 at hindi umano sila humingi na extension, taliwas sa sinabi ng ombudsman. Ang ombudsman nanindigan naman sa naging pahayag nito laban kay Padilla. Meron siyang pinakita na isang counter affidavit, original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. Una nang sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na makakapagpalabas sila ng resolusyon sa reklamo kahit wala ang counter affidavit ng senador. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Iginit ng Department of Justice na hindi ito nag-utos sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Kasunod ito ng pahayag ng NBI na nagsimula na itong magsuri sa mga aligasyong ibinunyag ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga umunoy maanumalyang proyekto. First, hindi ito pinagutos ng DF. Alright, okay? This is pursuant to the mandate of the NBI. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may sariling mandato ang NBI na magsagawa ng investigasyon kapag may impormasyon na posibleng may nalabag sa batas. Anya, iginagalang ng DOJ ang kalayaan ng ahensya sa pagtupad sa tungkulin nito. Tiniyak din ng kalihim na kung umabot sa DOJ ang resulta ng investigasyon, mananaig ang rule of law at due process sa pagresolba ng anumang posibleng kaso. Yung iniimbestiga, everything will be evidence-based, no? At siyempre, ang pagtimbang lagi pa rin ng DOJ dyan, kung sakaling makarating sa DOJ yan, it will be based on what are the pieces of evidence present. Rule of law pa rin tayo lang. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin anya dapat makaapekto ang isinasagawang investigasyon sa trabaho ng mga senator judges na kasalukuyang nakikibahagi sa impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na may mga umano'y testigo at informants na handang magbigay ng ebidensya laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa panig naman ng NBI, kinumpirma nitong nagsasagawa na ito ng pagsusuri sa mga impormasyong may kaugnayan sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Sa ngayon, wala pang inilalabas na resulta ang NBI at bahagi pa lamang ng isinasagawang investigasyon ang mga aligasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.
So it tries to Sa shape pananaw ng political analyst na si Professor Malu Tiquia, tila itinapat umano ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games kasabay ng nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, tulad umano ng naging kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano naman ngayon ang tila pinupunterya ng naturang investigasyon. Si Cayetano ang nagsilbing chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na nangasiwa sa naturang palaro. Nauna nang itinanggi ng NBI at ng Malacanang ang aligasyong ginagamit ang naturang investigasyon upang takutin ang ilang senator judges. Pero ayon kay Tiquia, tila ginagamit umano ang ilang ahensya ng gobyerno laban sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. makikita mo na talaga naghahanap kung ikaw ay kritiko ng administrasyon na meron kang bahid, yung bahid lang hindi pa dumi. Talagang pipilitin nila at pipilitin na magkaroon ng kwento at imbestigahan. Dagdag pa niya, kapansin-pansin din umano ang impluwensya ng Malacanang sa Senado at layunin nitong mabawasan ang bilang ng oposisyon. Makikita mo yung kumpas, kunyari mag-a-announce yang si Matibag, makikita mo sasaluhin ng spokes, tapos lalabas yung PR sa mainstream media, tapos makikita mo malaki ang buzz dahil yung kanilang troll na either offensive or defensive, talagang maglalabas at mag-share niya mga kwentong yan. So talagang may kumpas. At yung kumpas na yon, talagang makikita mo, kung hindi ka susunod, talagang iipiting ka. Samantala, tinawag naman ni Tiquia na propaganda ang naging hakbang ng House Prosecution Panel na i-withdraw ang ilan sa kanilang mga testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa issue ng umunoy grave threats. Ayon sa kanya, mahina umano naging testimonya ng mga naunang testigo na sina NBI agent John Mark Calilong at Attorney Jeremy Lotok dahil wala umano silang personal na kaalaman sa mga isyong kanilang inilahad at may mga pagkakamali rin sa kanilang mga affidavit. Kung naghahanap tayo ng evidence at gusto natin maging patas sa issue ng grave threat, na ang grave threat naman ay hindi impeachable, mahina yung Article 4. Ako ang tawag ko doon, propaganda Biro mo mag-submit ka ng listahan, let's say ang total na listahan doon 20, tapos aalisin mo yung dalawa lang ang narinig. At doon sa dalawa, paikot-ikot, no? So, ako, talagang propaganda nila. Ayon sa prosecution, si NBI Director Melvin Matibag ang magsisilbing huling testigo para sa Article 4. Sinabi rin ni Tiquia na hindi sana ipinilabas ang video sa impeachment court na hindi buo ang konteksto dahil maaari umano itong makapekto sa pananaw ng publiko. Para sa kanya, sinadyang unahin ng Article 4 upang sirain ang imahe ng Vice Presidente sa simula pa lamang ng impeachment trial. So it tries to shape the impeachment process with that character-defining moment. Na sa prosecution, she cannot be a leader. Pero that conclusion was even made in the impeachment court. But that is not an impeachable offense. Yung bang karakter ng tao, impeachable? Hindi. Pero merong linya na sinabi na she is not fit for office. Her character shows that yung anger, yung gigil na gigil, di ba? Yung mere utterances. Sabi ko, wow, mere utterances is impeachable? Pero kung linagyan mo ng kwento, ano ba yung konteksto? Maiintindihan ng tao, kaya nagsalita ng ganun si BP. Samantala, batay sa mga pinakahuling survey, nananatiling mataas ang tiwala ng publiko kay VP Sara sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Daniela Paulita, SMNI News.